Mga kapuso, nauwi po sa Rambol ang gantihan umano ng dalawang grupo ng mga estudyante sa Lapu-Lapu, Cebu. Nahuli kami sa pagtutok ni Luan Mayorndina ng GMA Regional TV. Gabi na nitong Huwebes nang magkarambolan pa sa kalsada ang ilang estudyante ng Maribago High School sa Lapu-Lapu, Cebu. Kasunod ng kuhang yan ng netizen na si JP. Kita sa isa pang hiwalay na video ang isang grade 8 student habang nakalugmok sa kalsada. Tinutulungan na siyang bumangon ng mga kaeskwela pero binalikan ng isang estudyante kaya umano napilitang gumanti. Tadtad siya ng sugat at pasa kasunod ng pangkukuyog kaya nag-aalala ang kanyang ina para sa kanyang seguridad. Okay ra ang resulta siyang x-ray. Pero nawori lang gyapon ko kay ang iyang pag-eskwela. Naamong lagi kay di madukbod ko nga mo eskwela siya nga kuyaw po diyang kaugalingon. Ayon sa guidance advocate ng paaralan, nangyari ang rumble noong uwian ng second shift. Mao to nga naaman ko'y kuyog nga tulo ka students pod nga ni kuyo kay silingan ra nako akong giinanday adto sa ang police on duty nga nasa school. Good thing naa sila ni duty sad sila diri. Mao to gidagan sa mga bata niya naaman say tanod didto. Ako sang gi-inform niya nanawag sad ko sa chief tanod na mao tong nadali sila ngadto og kuan rescue. Sa investigasyon ng Women and Children Protection Desk ng Police Station 2 ng Lapu-Lapu City Police, lumabas na 5 grade 10, 2 grade 8 students at isang grade 10 ang sangkot sa gulo. Unya, murag ka ng bawas na laman pod nila pod siguro. Nya amo pang gituki ma'am kung kinsa jud ang naguna nila kung ang pika si katong 5 ba ka buok bata o kadtong 3 ka buok nga daghan og injury. Dati na umanong nag-away ang dalawang grupo pero nagkaayos umano nang ipinatawag ng principal kasama ang kanilang mga magulang. Unya katong panahon na kay niari pod ko, nya akong anak ako siyang giingnan nga pangaysurian ng bataa sa grade 10. Kay para okay ra gyud ang pag-eskwela. Nangayo ko na siyang pasaylo ato pero wala gidawat kay giblakan siya sa iyang kauban nga ayaw pagsugot nga mangayo siya sorry. Ayon sa guidance advocate, hindi sila nagkulang sa paggabay sa kanilang mga estudyante. Mas makasagmuyo kay sa school gibuhat na ginamo ang mga preventive measures. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isinailalim muna sa modular learning ang 8 estudyanteng sangkot sa rambol. Amo na siya lang giturnover sa barangay kay para ang barangay na mao ang mo intake sa mga bata og i-refer dito na pod sa CSWDO. Mula sa GMA Regional TV, Luan Mayorndina, nakatutok 24 oras. Nagprotesta ang ilang grupo laban sa pansamantalang pagpapatigil sa dagdag minimum wage sa Metro Manila kasabay ng paghahain ng petisyon sa Pasig Regional Trial Court. Hinarap sila ng isang opisyal ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ang tiniyak niya sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa unang araw ng pasok ngayong linggo, sinalubong ng protesta ang tanggapan ng Department of Labor and Employment o DOLE at Pasig Regional Trial Court. Kontra yan sa Temporary Restraining Order o TRO ng Korte na pansamantalang nagpatigil sa dagdag minimum wage sa Metro Manila. Ang mga nagrally sa DOLE, hinarap ni Labor Secretary Francis Tolentino. Kala ko, yung inyong simpatya ay nalulungkot ka. Siyempre malulungkot tayo. Pinadala ko rin yung mga abogado natin doon para labanan. So hintayin natin kung ano ang mangyayari. Sa Pasig naman, naghain ng urgent motion for leave to intervene ang nagkaisa Labor Coalition, Kamanggagawa Party List at iba pang grupo para hilingin ang pagbawi sa TRO at maipatupad na ang dagdag minimum wage sa Metro Manila. Nag-file ng motion for intervention para makasama tayo dun sa kaso at makapag-file tayo ng motion para i-lift yung temporary restraining order. Ang 60 pesos sa isang kilong bigas. Sa bawat araw na nagaganap ang pagpapatigil nito ay ninanakawan natin ng pagkain ng mga manggagawa. This sets a dangerous precedent na pwedeng gamitin ng iba't iba pang mga kapitalista sa buong bansa para pigilan ang mga napipintong mga wage hike petition. Sa halip na sa Korte sa National Wage Productivity Commission, anya dapat lumapit ang dalawang kumpanyang tumututol sa wage hike. Mismong labor code ang nagsabi na walang pwedeng injunction o TRO na i-issue against sa proseso ng ating regional wage board.
Kailangan ng panahon ng korte bago madesisyonan ang motion. 11 grupo sa ilalim na Nagkaisa Labor Coalition ang nagkilos protesta ngayong araw dito sa Pasig Regional Trial Court at magpapatuloy raw ang kanilang mga pagkilos hanggang sa muling maibalik sa kanila ang dagdag aumento sa sahod. Dumating rin para magpakita ng suporta si Senador Robin Padilla. Suportado rin ng palasyo ang DOLE at mga labor group sa hiling nilang mabawi ang TRO na itinutulak na ng Solicitor General. Of course, ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat. Ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. At tutukan na natin ang latest sa Bagyong Luis. Ang update yan at sa isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, iakatid ni Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, 2 bagyo nga aming monitor ngayon sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Unahin natin yung Bagyong Luis sa loob po ng PAR na naglandfall na sa Isabela. Alas 5:30 ng hapon kanina nang tumama po yan dito sa Makunakon, Isabela. At sa latest bulletin na inilabas po ng Pag-asa, taglay nitong Bagyong Luis ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour at yung bugso naman niya nasa 60 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pahilagang kanluran o northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil po dito sa Bagyong Luis, nakataas ang wind signal number 1 sa central at eastern portions ng Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, eastern at southern portions ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, ganun din sa eastern portion ng Ifugao at northern portion ng Aurora. So asahan po dito sa mga nabanggit na lugar, yung pabugsong-bugsong hangin na may kasamang mga pag-ulan. Sa magiging pagkilos naman ng Bagyong Luis, pagkatapos nga ng landfall nito ay unti-unti na po yang magre-recurve o kumbaga po ay liliko paiwas po dito sa ating bansa. Habang papalayo yan ay hihina rin po ito mula po sa pagiging tropical depression ay magiging low pressure area na lamang pagsapit ng Miyerkules. At bilang low pressure area, yung mga kaulapan po nito ay sasanib o sasama naman sa sirkulasyon ng mas malaki at mas malakas sa bagyo na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Yan yung typhoon na may international name na Dolphin na huli pong namataan, mahigit 2,000 kilometro ang layo mula po yan sa east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 150 kilometers per hour, yung bugso naman nasa 185 kilometers per hour at yung pagkilos po niyan ay pa west-northwest sa bilis naman na 25 kilometers per hour. So ayon po sa Pag-asa, lalapit yan at hindi pa rin po natin inaalis yung tsansa na pumasok pa rin yan dito sa ating PAR. Kung sakali man na matuloy yung pagpasok at bahagya nga po pumasok dito sa ating boundary, papangalanan itong Maymay. Pero mga kapuso, depende pa naman po yan. Sa ngayon ay mababa pa naman yung chance na mangyari ito. Pero syempre patuloy po nating i-monitor. Pagdaan yan dito sa hilaga o kanto nitong ating PAR, dadaan po yan dito sa may northern portion ng Taiwan bago mag-landfall dito sa bahagi naman ng China. Ang mas dapat po nating paghandaan ay yung lalong pag-enhance o pagpapalakas po nitong paparating na bagyo dito po sa habagat o southwest monsoon. So yung bagyong Dolphin, hindi po natin inaasahan na maglalandfall sa anumang bahagi ng Pilipinas, pero palalakasin yung habagat na magpapaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Mas malakas yung habagat, mas maulan. Sa rainfall forecast ng Metro Weather para bukas, umaga pa lang may chance po ng ulan dito sa may Central Luzon. Concentrated po dito yung malalakas sa buhos ng ulan, kaya doble ingat po. Pagsapit ng hapon, halos buong Luzon na po makakaranas sa mga pag-ulan. Hindi na lang po sa Northern at Central Luzon, kasama na rin po ang Calabarzon, Mimaropa, ganun din po ang NCR and Bicol Region. May mga matitinding buhos ng ulan na pwede pong magdulot ng mga pagbaha o landslide. Dito sa Metro Manila, may chance na rin po ng ulan sa ilang lungsod sa umaga po yan at mas malawakan na yan pagsapit ng hapon at pwede ring maulit sa gabi. Umaga bukas, may mga kalat-kalat na ulan na rin po sa Visayas at pagsapit po ng hapon at gabi, mas marami na yung uulanin kasama po dyan ang Western Visayas, ganun din po ang Negros Island Region, ganun po dito sa Mindanao, kasama po ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at ilang bahagi ng Davao Oriental.
Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Patay matapos barilin umano ng kanyang bayaw ang isang senior citizen. Ang tinitingnang motibo ng pulisya, away sa lupa. Nakatutok si James Agustin. Bumangga ang SUV na ito sa gate ng isang bahay sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan matapos pagbabarilin ng driver nito pasado alas 7 ng umaga kahapon. Dead on the spot ang 80 anyo sa lalaking biktima na residente ng San Luis, Pampanga. Siya po ay nanggaling sa isang tindahan kung saan po siya ay regular na bumibili ng pandesal at nung oras na yon siya na ay pauwi. May tama siya ng baril sa dibdib, 2 at sa ulo, 2 din. Bali 4 na kanyang kinasawi. Bago ang insidente, nahagip sa CCTV ang isang lalaki nakasakay sa motorsiklo, nakasuot ng jacket at face mask. Ilang saglit pa bumalik siya. Pagpasok ulit sa kalsada, halos kasunod na niya ang SUV ng biktima. Hindi nakunan ng aktwal na pamamaril. Ayon sa pulisya, ang lalaki nakasakay sa motorsiklo ang sospek. Nahagip sa CCTV ang pagtakas niya. Makalipas ang ilang oras na aresto ng pulisya ang sospek sa kanyang bahay sa San Luis, Pampanga. Ayon sa pulisya, bayaw ng biktima ang 61 anyos na sospek. Nabawi sa kanyang damit at sinakyang motorsiklo. Nakuha rin ng isang baril na kargado ng mga bala. Walang maipakitang dokumento ang sospek. Tukoy natin itong suspect dahil yung isa sa mga witnesses, no, ay nakita niya itong suspect na yun yung damit bago nangyari yung krimen at natuntun natin ito doon sa witness na nagsasabing doon din siya nakatira sa lugar na yon at dahil nga doon sa may CCTV rin tayo nakita. Ang nakikitang motibo ng pulisya sa krimen, away sa lupa. Mana nila at ito nga yung sakahan na kung saan nakuha ng biktima yung titulo dahil ito po ay nakasanla sa bangko. At hindi nila ito pinalam sa mga kapatid at sila na yung namamahala at umaani sa sakahan na kanilang natubos. Nakakulong ang sospek sa Baliwag City Police Station. Itinanggi niya ang krimen. Hindi ko naman ginawa yun. Kaya sa totoo lang, tamang may gustong gawin ako ron, pero mayroon taong unang nakakuan doon. Yun lang. Kaugnay naman sa nakuhang baril sa kanya. May nakuha. Kanino yung baril? Wala na. Hiram lang din yun. Sa record ng pulisya, dati nang naaresto ang suspect dahil sa mga kasong frustrated murder at physical injuries. Ngayon, maharap naman siya sa reklamong murder. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Tinanggihan ng Sandigan Bayan ang hiling ng Ombudsman na gawing state witness si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan para sa kasong graft. Pero paglilinaw ng korte, hindi nito pinipigilan ang prosekusyon na kunin bilang state witness si Bonoan kalaunan. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi umubra sa Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng ombudsman na tanggalin bilang akusado at sa halip ay gawing state witness si dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa kasong graft kasama ni Senador Jinggoy Estrada. Matatandaang sa isinampang kaso ng ombudsman, nagsabwatan umano sina Estrada at Bonoan para maisingit ang budget para sa mga proyekto sa Bulacan na pinagkunan ng mahigit 213 million pesos na kickback umano ni Estrada. Pero kinalaunan, hiniling ng ombudsman na tanggalin si Bonoan bilang akusado para gawing state witness ng prosekusyon. Sa resolusyon ng korte, sinabi nitong masyadong malaki ang magiging pagbabago kung tatanggaling akusado si Bonoan sa kaso. Kinatigan ng korte ang punto ni Estrada ng palagan ng senador ang musyon ng prosekusyon. Lalabas daw na sa halip na may conspiracy o sabwatan tulad ng nakasaad sa original information, magiging lone criminal actor na si Estrada
Estrada o wala ng kasabwatan. Dahil sa pagbabagong ito, sabi ng korte, mawawala ang ibang depensang maaaring magamit ni Estrada para ipagtanggol ang sarili. Nabasahan na rin daw ng sakdal si Estrada sa kasong graft at karapatan daw ng akusadong ibase ang kanyang depensa sa kasong isinampa laban sa kanya. Kaya raw hindi maaaring baguhin ng prosekusyon ng impormasyon sa kaso na malalagay sa disadvantage ang akusado. Pero sinabi rin ng Sandigan Bayan sa desisyon nito na hindi nito ibig sabihin na hinuhusgahan na ang halaga ni Bunoan bilang witness para sa prosekusyon. Hindi rin daw pinipigilan ng prosekusyon na kunin bilang state witness si Bunoan kalaunan. Basta raw masunod ang mga alituntunin para rito. Sa paliwanag ng isang legal expert, sinabi naman ng Sandigan Bayan na pwede pa rin namang i-consider ng Sandigan Bayan na ma-discharge itong Secretary Bunoan as a state witness during the course of the trial. So pwedeng ituloy na natin yan, i-arraign na muna natin yan, and then later on, mag-file kayo ng motion. may parehong motion ng Office of the Special Prosecutor na nakabinbin sa Sandigan Bayan 5th Division na humahawak ng kasong plunder at isa pang count ng graft. Kapwa-akusado dito ni Estrada at Bunoan ang tatlong dating opisyal ng DPWH. Hinihintay ang resolusyon ng 5th Division bago basahan ng sakdal ang mga akusado. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Inirekomenda na ng Department of Transportation ang pansamantalang taas pasahe ngayong hindi patiyak ang sitwasyon sa Middle East. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ngayong linggo, konting pahinga para sa mga motorista. Matapos kasi ang sunod-sunod na taas presyo sa krudo, inanunsyo ng DOE na simula bukas magkakaroon ng rollback sa gasolina, diesel at kerosene. Pero hindi tulad ng mga big-time increase, wala pang piso ang rollback. 73 centavos sa gasolina, 60 centavos sa diesel, sa kerosene naman 2 pesos and 9 centavos kada litro. I know that many of you are still feeling the weight of the past week's increases, but every rollback matters. This also shows the fact that the Middle East conflict is still volatile, and we still have to brace ourselves and be prudent in our spending. Hindi po natin alam ano pang mangyayari pa sa susunod na mga linggo. Kung mag-escalate ang away, then the prices go up. Dahil hanggang ngayon wala pa rin kasiguruhan ang sitwasyon sa Middle East, inanunsyo ng DOE na magpapatuloy pa rin ang fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan o yung 10 pesos kada litrong diskwento na hanggang 150 liters ang pwede kada linggo sa mahigit 2,700 na gasolinahan sa buong bansa. Sa datos ng DOE, nasa mahigit 403 million pesos na ang kabuuang fuel subsidy na naipamahagi na sa mahigit 92,000 na benepisaryo. Sa kabila nito, magsusumite ng rekomendasyon sa Transportation Department ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa isang interim fare hike. Ito ay kasunod ng ikalawang pagdinig ng LTFRB sa hinihinging fare hike o taas pasahe ng iba't ibang uri ng pampublikong transportasyon. Pero hindi pa masabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II kung magkano ang posibleng interim fare hike. Lahat yan, across the board. So yun yung aming i-compute ngayon. Bukod sa fuel subsidy ng DOE, gusto ring humirit ng LTFRB ng sariling fuel discount sa lahat ng mga pampublikong sasakyan. 4.5 billion for the across the board yan, no? For 1 month. Inanunsyo naman ng grupong Manibela ang isang panibagong tigil pasada sa Lunes. Ngayong araw, dinideklara natin na lahat po tayo ay kasama sa transport flight simula po sa Lunes na kung hindi tayo mapapakinggan at hindi maibibigay itong fare increase na ito, mas malaking transport strike, mas malalaking protesta, lalong-lalo na po dito sa NCR at sa buong Pilipinas. Kanina nagpikit na ang grupo sa harap ng tanggapan ng LTFRB habang dinidinig ang mga petisyon sa taas pasahe. Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nagsuspindi ng pasok sa ilang lugar bukas dahil sa banta ng Bagyong Luis at hanging habagat. Wala pong pasok sa lahat ng antas sa mga paaralan at sa mga opisina ng gobyerno sa buong probinsya ng Pangasinan. Suspendido rin ang pasok sa lahat ng paaralan sa mga bayan ng Etiagi at Tumawini sa Isabela. Wala namang face-to-face classes sa Baguio City, buong probinsya ng Bataan at San Fernando sa La Union.
Clifford is back at it again. Muling magsasama sa isang series ni Caprice Cayetano at Clifford. Alamin yan sa chika ni Aubrey Carampel. Matapos gumanap bilang si Angel sa You're My Favorite Song, magbabalik afternoon prime si Kapuso PBB Celebrity Collab Edition Big Winner Caprice Cayetano sa A Million Dreams. Pinaghahandaan na ito ni Caprice dahil may pagka-heavy drama ang kwento. Excited na po ako kasi favorite ko rin po talaga yung drama. So nakakatuwa po na family drama po ang show po namin ngayon. Unique po talaga yung story niya at kanya-kanya pong storya ang meron ng bawat characters. Dito muli niyang makakasama si Clifford na gumanap na Calec sa You're My Favorite Song. I just want to say na super excited po talaga ako sa project na to. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng show na to. Halos lahat po kayo, first time ko pa pong makatrabaho. So that makes me more excited pa po. Kabilang sa kanila si Camille Prats na balik afternoon prime matapos magpahinga sa acting para mag-focus sa kanyang pamilya. Very aspirational kasi yung story at ngayon kasi bihira na yung ganun. Yung hindi mo matanggihan. Tsaka yung realistic kasi siya. Ang daming makaka-relate na pamilya na sa panahon ngayon, I believe we need more stories that are filled with hope. Si Gabby Eigenman excited ding muling makatrabaho si Caprice na bata pa nang makasama niya sa projects. We did a couple of shows, pinaka-natatak sa akin. She played my daughter sa Stories for the Soul. Makakasama rin ni Gabby ang gumanap na anak niyang si Dea sa Encantadia Chronicles Sangre. Si Angel Guardian na first time naman sa afternoon prime. Sobrang happy ako na Kuya Gabby is here. Actually, magkatawagan kami nung nalaman namin tong A Million Dreams. Kasi nga, syempre, happy ako. Happy din siya na magkasama kami ulit. Reunited din sila sa Sangre co-star na si Diana Zubiri. Nagaganap naman bilang kontrabida. Excited ako kasi ibang role. This time may transition din yung character ko. Oo nga, masama nga. Excited na maging masama. Pwede ba yun? Pero yun nga, yun yung character na at least different na ulit siya sa mga ginawa ko. Kasama rin sa cast ng A Million Dreams, sina Juancho Trevino, Vanessa Del Moral at Lauren King. Sa direksyon ni Hil Tejada na mapapanood soon sa GMA Afternoon Prime. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.